hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyatang balita dito sa Frontline Express. Nagpasaring si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa naging press conference niya kaninang umaga. Kabilang dito ang tila panggagamit daw sa kanya ng mga Marcos para makabalik sa Malacanang. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano-ano ba itong sinabi ni VP Sara? Yes, Ruth, tumagal nga ng 2 oras yung mga kwento ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference nitong umaga. Ilan na nga rito yung mga patutsada niya kay President Bongbong Marcos. Sabi ni VP Sara, hindi raw marunong maging presidente ang nakaupo ngayon. Binigyan niya rin ng gradong 1/10 ang dati niyang katandem. Sinagot din niya ang pahayag kamakailan ni PBBM na tila na-deceive o naloko siya nang sabihin ng bise na hindi sila magkaibigan. Banat ni Duterte, tila ang dami raw oras ng Pangulo dahil nabigyan niya pa ng oras ang pahayag niyang yon. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babagon muli. So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say, sama-sama tayong babagon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ruth, naniniwala rin nga si VP Sara na nagamit lang siya noong 2022 elections, lalo noong hinimok siya ni Senadora Amy Marcos na tumakbo bilang katandem ng kapatid dahil matatalo raw sila kay dating VP Leni Robredo kung hindi niya madadala ang Bisaya. Ruth? Maan yung sinasabi mo nga, medyo matagal-tagal pala itong naging press conference kanina. Yung mga ibang issues against VP Sara, na-address ba yan? Halimbawa, itong sinasabing 16 million pesos na ginamit daw sa pagrenta ng mga safe house noong 2022. Yes, Ruth, towards the end talagang pinilit natin na maitanong itong mga confidential funds niya kung paano ginasta. Lalo yung pinag-usapan kahapon doon sa Good Government Committee hearing ng Kamara. At sinabi nga niya na nakapagsumiti na raw, sabi ni Duterte, sila sa COA ng mga dokumento para sa pinaggastahan nga ng pondo ng OVP at Department of Education. Kasunod nga yan ng pagkasyon ng mga kongresista doon sa 16 million pesos na ginamit para sa rental ng safe houses noong 2022 hanggang 2023. Ruth? Maraming salamat, Marian Enriquez. Tungo naman tayo sa Senado kung saan formal nang inihain ni Senator Bongo ang resolusyon para magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Base rito, pamumunuan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang hearing. Si Senator Bato de la Rosa ang chairman ng komiteng yan. Kasama sila De La Rosa at Go sa mga idinidiin sa pagdinig na sinasagawa na ngayon ng House Quad Committee tungkol sa drug war ng Duterte administration. Pero ngayon pa lang, pumalag na ang kinatawa ng mga pamilya ng biktima ng drug war sa magiging papel ng dalawa sa Senate investigation. Gusto nga nitong mag-inhibit o wag nang sumali sa isasagawang hearing sina De La Rosa at Go. Ang hirap kasi dahil itong dalawa po ang nagsasalita, ang sinasabi nila talagang gusto nilang bigyang ng pagkakataon yung kumbaga yung mga akusado na magsalita. Sa totoo lang, ipawalang sala ang mga sarili nila at si Presidente Duterte. Yun ang bias. Kaya kung may iba siguro na magpro-propose at iba yung parameters, iba yung gustong tunguhin, di iba ka naman pwede. Nauna nang sinabi ni Senate President Jesus Escudero at Senator Risa Ontiveros na mas mainam na i-convene ang Senate Committee of the Whole para buong Senado ang tatalakay sa issue. Mas mapapanatag nila na tumestigo ang mga biktima ng drug war. Matapos naman ang malakihang taas presyo sa petrolyo ngayong linggo, asahan ang bawas singil sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumaba hanggang 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng diesel, 75 centavos naman ang posibleng tapyas sa kada litro ng gasolina at hanggang piso ang bawas sigil sa kerosene. Ayon sa DOE, ang rollback ay bunsod ng humuhupang tensyon sa Middle East, pati ang potensyal na surplus sa supply ng krudo sa unang bahagi ng 2025.
Sa ibang balita, doble ang itinaas ng mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa nitong nakaraang buwan dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan. Sa datos ng Department of Health, umabot sa 774 ang naitalang kaso nito mula September 8 hanggang 21, mahigit doble sa mga kaso noong Agosto. Sa kabuuan, mula Enero pumalo na sa mahigit 5,000 ang bilang ng leptospirosis cases sa bansa, 16% mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Paalala ng DOH, iwasan ang paglusong sa tubig baha at kung hindi maiwasan, siguruhing magsuot ng bota para makaiwas sa leptospirosis. Sa Davao City, umakyat na sa 30 ang kaso ng hand, foot, and mouth disease. Ayon sa Davao City Health Office, ang mga nasabing kaso ng HFMD ay naitala mula sa isang pribadong paaralan. Pansamantalang sinuspindi ang face-to-face classes doon. Ang HFMD ay isang uri ng enterovirus na karaniwang nakakaapekto sa mga bata. Kabilang sa mga sintomas nito ang pagkakaroon ng mapulang butlig o rashes sa paligid ng bibig, kamay at paa. Payo ng DOH, para makaiwas sa sakit na ito, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon at panatilihing malinis ang paligid pati na mga gamit na karaniwang nahahawakan. Good news sa mga kapatid, dating malalabo ang mata. Plano ng PhilHealth na maisama na sa coverage ang pagpapagawa ng salamin sa mata simula sa Nobyembre. Lumabas kasi sa pagdinig ng Senado na 2% ng mga Pilipino ang may problema sa paningin. Mga menor de edad at estudyante raw ang magiging prioridad sa unang phase ng naturang PhilHealth package. Tutulong daw ang Integrated Philippine Association of Optometrists sa pagbalangkas ng mga patakaran para rito. Gagamitin din ang programa sa mga pasilidad gaya ng district hospitals na hawak ng Department of Health. Kung dito pala makakatipid na wag silang mabulag para hindi ka kailanganin ng mga assistive devices, baka ito yung solusyon. The date is November 2024, Mr. Chairperson. That's already part of our commitment and timeline. Marami pang abang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. May bagong batas na tututok sa mga estudyanteng palabagsak o pasang-awa. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Act program. Sa ilalim nito, magkakaroon ng mga tutorial at refresher course para sa mga estudyanteng hirap sa pag-aaral. Tututukan dyan ang literacy at numeracy para sa kindergarten, habang reading, mathematics at science para sa mas mataas na antas. Layo ng bagong batas na makarecover ang mga mag-aaral mula sa learning crisis na idinulot ng pandemya. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Nurse sa Bohol patay matapos saksakin ng isang pasyente. Tsoper at pasahero patay sa banggaan ng jeep at van sa Bataan. At Blackpink Rosé at Bruno Mars, sinorpresa ang fans sa isang collab. At mga kapatid, simula po sa Lunes, October 21, maging updated pa rin sa mga may init na balita at mahalagang impormasyon sa bagong oras ng Frontline Express. 3:15 hanggang 3:30 ng hapon na po pagkatapos ng Quizmosa. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Happy weekend!